balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po ang malahalimaw na bakbakan ni Andre Berto kalaban sa Robert Guerrero kahapon sa huling boxing event ng Showtime Boxing, kung saan mga idol nakuha po ni Guerrero ang panalo sa isang digmaan kontra sa dating kampiyon na si Berto, kung saan maraming mga boxing fans mga idol ang nagsasuggest na magandang potensyal na laban para kay Manny Pacquiao si Berto at Guerrero, lalo pa mga idol magka-generation na sila, at isa pa mga idol si Berto at Guerrero ay kabilang sa mga fighter na hindi talaga nakalaban ni Manny Pacquiao sa kanyang panahon. Well, isang solid na laban to mga idol kahit sino man makalaban ni Boss Manny. Base sa pinakita nila kahapon sa bakbakan, may ibubuga talaga sila mga idol. Pero gayon pa man naniniwala tayo na malaki ang tsansa na wasakin sila ni Boss Manny sa laban. Iba pa rin talaga kasi mga idol ang level ni Pacman sa edad na 45 years old. Samantala, isang palaisipan naman mga idol, ang pag-post ni Ryan Garcia patungkol sa pag-rehydrate ni Devin Haney sa naging laban nito kay Regis Prograis, kung saan mga idol nabanggit ni Bagito na kung totoo daw na gumamit ng turok si Haney para makapag-rehydrate ng ganong kalaki. Sa mga hindi nakakaalam kasi mga idol, sa gabi ng laban ni Haney kay Prograis, tumimbang po ito ng 165 pounds. Kulang na lang talaga 3 pounds para maging super middleweight na si Haney. Halos 25 pounds mga idol ang dinagdag nito sa kanyang timbang. Isang gabi lang matapos nito makuha ang 140 pounds weight limit ng super lightweight. Kadalasan kasi mga idol, mataas na po ang 20 pounds para i-rehydrate ng isang fighter para muin hanggang sa oras ng laban. Pag mas mataas dito mga idol, ay mahirap na rin sa isang fighter. Pero sa Devin Haney kahit 25 pounds ang dinagdag sa kanyang timbang, hindi mo lang siya nag-off mga idol. At sa halip mga idol, mabilis pa ang kanyang galawan. Kaya maraming mga boxing fans ang duda baka may mekos-mekos daw na ginawa ang kampo ni Devin Haney sa kanilang timbang. Samantala, dahil nga sa mga nilabas na papyaw ni Ryan Garcia mga idol sa ginawang pag-rehydrate ni Devin Haney, kaya ang tanong ng mga boxing fans mga idol, makukuha pa ba ng kampo ni Haney ang laban kay Tank Davis para sa kanyang next fight? Na alam naman daw natin mga idol na masyadong choosy ang kampo ni Davis sa mga ganitong bagay. Well, para sa atin mga idol, kahit wala man siguro anomalya sa side ni Haney Boy, palagay natin mga idol nakadepende talaga ito sa kampo ng WBC Super Lightweight Champion. Ang sitwasyon sa laban nito kay Tank Davis, nasa kanila talaga ang desisyon kung gusto talaga nito lumaban. Napaka-obvious naman kasi mga idol na manghihingi talaga ng partida ang kampo ni Davis kay Devin Haney. Isa na nga dyan mga idol ang catch weight sa pagitan ng 135 at 140. At matik na may rehydration clause na kondisyon ang kampo ni Davis dito. Hindi naman sila siguro bugok na papatol sila kay Haney Boy na walang rehydration clause. Dahil alam ng lahat na umabot pala ito sa super middleweight ang kanyang timbang. At walang magagawa si Devin Haney dito mga idol kundi sundin ito kung gusto talaga nito mapalaban kay Tank Davis sa bakbakan. Dahil nga ang A-side ng laban mga idol si Gervonta Davis. Pero sinabi na rin ni Devin Haney mga idol na ayaw nito pumayag sa mga rehydration clause ni Davis. So sa madaling salita mga idol, walang laban kasi ayaw pumayag ni Haney Boy. Hindi mo naman kasi masasabi dito mga idol na dapat si Haney masusunod dito dahil siya ang kampiyon at may titulo na hawak. Sa mga hindi nakakaalam kasi mga idol, walang paki si Tank Davis sa mga titulo dahil ang tanging gusto talaga nito ang malaking bayad sa laban. Kaya para sa mga boxing fans mga idol, huwag na po kayo mag-expect na matutuloy ang bakbakan na to. Kung patuloy na magmatigas si Devin Haney, nasundin ang mga hiling ni Davis Boy.